sabihin po ang title natin sa araw na ito because I know and I believe ito po yung gusto ng Lord. It's not mine but the Lord. So ang title po is Strength of the Weak. Kalakasan sa mga mahihina o kalakasan sa mga nanghihina. Kanino po nanggagaling ang kalakasan? Sa Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, handa ka na bang punuin ng kalakasan mula sa Diyos? Amen po? Mukhang mahina pa rin ang pagkasabi. Amen po, handa ka na ba sa kalakasan na ibibigay ng Diyos? Amen po. Ayan, handa na po tayo. Kaya po sa araw na ito, basahin po natin ang ating text sa araw na ito. Samahan niyo po ako sa book po ng mga hukom, chapter 6. Buksan po natin ang ating mga Biblia o sabay po kayong basahin. Dito po, basahin ko po ang Hukom chapter 6, beginning verse 1 to 10. Ang sabi po dito, tumalikod na naman kay Yahweh ang bansang Israel. Kaya sila'y ipinasakop niya sa Madian sa loob ng 7 taon. Hindi nila makalaban sa mga Madyanita ang mga Israelita, napilitan silang magtago sa mga kuweba sa kabundukan. Pagkatapos maghasik sa kanilang mga bukirin, sinalakay sila ng mga Madyanita, Amalisita, at iba pang tribo sa lugar na iyon. Verse 4, humihimpil doon ang mga ito at sinisira ang mga pananim hanggang sa timog sa paligid ng Gadsa. Wala silang itinitirang anuman na maaaring pakinabangan ng mga Israelita, pananim, tupa, baka o asno. Katulong nila sa paninira ang kanilang mga baka at mga kamelyo na hindi mabilang sa dami. Walang magawa ang mga Israelita, kaya dumaing sila kay Yahweh. Nang marinig ni Yahweh ang daing ng mga Israelita dahil sa pahirap ng mga Madyanita, sila'y pinadalhan niya ng propeta at ipinasabi ang ganito, inialis ko kayo sa Ehipto, iniligtas ko kayo sa kanilang pang-aalipin at sa lahat ng inyong kaaway, nalupig ninyo sila at ibinigay sa inyo ang kanilang lupain. Sinabi ko sa inyo na ako si Yahweh, lakip ang habiling, huwag kayong sasamba sa Diyos-Diyosan ng mga Amoreyo, ngunit hindi kayo nakinig. Ang Diyos po ang mapapurihan sa kanyang banal at makapangyarihang salita. So ito po ay itong famoso na lagi po nating naririnig ang istorya po ni Gideon. Sino pong nakaalala ng istorya po ni Gideon? Na siya po yung nagsabi na si Gideon, nang sabi po niya, ay Yahweh, paanong ako ang pinili mo sapagkat ang aming lipi ang pinakamahina sa tribo ng Manases. Sino po dito ang tingin sa sarili ay mahina? Hello? Mahina po ang tingin natin sa ating mga sarili. Kaya that's why, pag nakaranas po tayo ng attack sa ating mga buhay, ngayon po, sabi ko nga po, ngayong week na ito, halos po lahat ng mga tao nakaranas po ng sakit. Hindi lamang po isa sa miyembro ng pamilya, kung hindi, ito po'y lumaghanap ang sakit, karamdaman, at nakita po natin dito ay, sabi ko po ay, Lord, bakit nangyayari na nagkakaroon po ng sakit, karamdaman, problema na hinaharap natin ng mga tao? Pero alam niyo po ba, ang pag-arise po ng mga problema ay still nag-glorify po ang Diyos. Bakit ko po sinabi? Kasi po, sa pamilya, pag nagkaroon po ng may sakit na miyembro sa pamilya, ano pong nangyayari? Tutulungan mo at aalagaan. Sino po dito ang may sakit sa pamilya at hindi nyo tinutulungan at inaalagaan?
Diba, alagahan po natin, tutulungan po natin. That is the opportunity na maipadama mo na ang taong ito na may sakit karamdaman, mahalaga sa'yo. Mahal mo siya at gusto mo na gumaling siya kaagad. At bumalik sa dati na niyang ginagawa at dating lakas. At nandoon, hindi lamang po yung inaalagaan mo, kung hindi, ipinapanalangin po natin. Amen po? Hindi na po natin hihintayin ang araw ng Sabato, unang linggo na ipag-pray kay pastor. Kung hindi ikaw mismo sa sarili mo, kahit nasa loob ka ng tahanan, kumuha ka ng langis at pahiran mo ang langis ang kapamilya mo at ipag-pray mo siya ng kagalingan in the name of Jesus. Dahil sabihin mo sa katabi mo, you are the representative of God. Amen po? Ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasa iyo. Hindi yung hihintayin mo pa na tatawagan mo pa ang sino pa man, kung hindi ikaw mismo ay ipagpipray mo, and we believe sa ating pananampalataya ay nandun po ang pagkilos ng Diyos. Kaya tayo po ay nakakaranas po tayo ng kahinaan sa ating mga buhay, sapagkat sa ating mga kahinaan, doon po napapapurihan ng Diyos. Kaya naalaw po ito ng Diyos. Hindi po tayo create ng Diyos na kaya natin gawin ang lahat. Kung hindi tayo, ikaw at ako, dependent po tayo sa Diyos. Na kailangan ay alam natin sa sarili natin, hindi tayo mabubuhay kung wala ang presensya ng ating Diyos. Kaya doon po, dito po sa ating binasa, sa buhay po ni Gideon, ay ang sabi po dito ng Diyos, ay ang bansang Israel, sila po ay tumalikod. Ilang beses na sila po ay tumatalikod sa pamamagitan ng kasalanan. Sila po ay tumalikod at sila po ay pinasakop for 7 years. At sa kanilang sila po ay sinakop, ano pong naranasan nila? Inalaw po ng Lord na sila'y salakayin ng mas malakas sa kanila. Under attack sila ng mas malakas sa kanila. Kaya that's why tayo po ay hindi po natin sasabihin na may battle tayo kung ang mag-attack sa atin ay mas malakas tayo. Sinong agree sa akin? Naunawaan po natin? Amen. Kapag may nag-attack sa atin at mas malakas tayo, hindi ito battle sa atin. Kasi mas malakas tayo, kumbaga kita mo, talo na yung mag-attack sa'yo. Pero ang Diyos, dahil po ang bansang Israel, mas gugustuhin po ng Diyos na ang tao, ang kanyang bayan, magbalik loob sa Diyos. That's why inalaw po ng Diyos na ang mag-attack sa kanila, mas malakas sa kanila. Pero dito ko po nakita na ang bansang Israel, sila po ay nahirapan. At sabi po ng binasa natin sa chapter 1 hanggang verse 10, sila po ay nagtago sa kabundukan at sa mga kuweba dahil sila ay takot. Sino po dito minsan nakakaranas ng takot? Kasi tayo po ay under attack. Ano ba yung mga ina-attack sa atin? Physical, emotional, mental, spiritual, family matters, relationship, financial. So, nandun po yung attack sa atin na kapag nakita natin yung attack sa atin na yung sabi ko po kanina na kaya natin, wala pa yung Lord help me, wala pa yun. Diba? Pero kapag hindi mo na kaya yung attack sa'yo, nang hirap ka na, nandun na po yung Lord help me. Minsan, kapag nahirapan ka, Lord help me. Pero kapag hirap ka na, Lord help me. Pero pag hindi mo na kaya talaga, yung tuhod mo ay luluhod na sa floor at talagang iyak na po tayo. At nandun na po yung luha, yung sipon, ay talagang iyak na po tayo sa Diyos. Kaya, sa araw na ito, mayroon pong 3 points na nais ko po akong dalhin sa atin, sa ating pag-aaral ng Strength of the Weak. Ang number 1 po, when you are weak, acknowledge your struggle.
I-acknowledge po natin ano bang problemang mayroon tayo. Amen po? Iharap natin ito sa Diyos. Kagaya po ng mga Israelita, sila po in-acknowledge po nila na sila ay takot, sila ay nagtago, sila po ay under attack. Sabi po ng Biblia, nagtago na sila sa bundok, sa mga kuweba, at sila ay nagtanim para may makain. Of course, sa kabundukan, sa panahon natin, walang supermarket, walang isilungga. Di po ba? Wala tayong mabilhan kasi nga nagtatago sa bundok. At nagtatago na nga sa bundok at nandoon po ay nagkakaroon po ng self-operation para po mabuhay, nagtanim ng mga gulay, nag-alaga ng mga hayop. Ang mga Israelites nung time na yon, ang mga kalaban sumalakay pa. Sinira lahat ng pananim. Kinuha lahat ang mga hayop na sana kakatayin nila para maging kaldereta, di ba, Brother Marlon? Masarap yung papaitan ni Kuya Boy. Ayan, di sana yung mga kambing pwedeng papaitan, di ba? Kahit asin lang o kahit wala ng asin. Ibig sabihin may pagkain. Pero, ang sabi po ng binasa natin, pagsalakay po ng mga Madyanita, Amalisita at mga ibang tribo, at ang nakasulat po, hindi lamang mga tao, kung hindi ang mga sumalakay, dito po ako na-amaze, ang mga sumalakay, isinama pa pati mga baka, kamelyo, para sirain ang mga pananim ng mga Israelita. So, doon po, nung nakita po ng bansang Israel na ang lahat ng kanilang tinatamasa ay nasira na at lahat ng mga alaga nilang hayop ay kinuha at doon wala na silang makain, sila po hirap na hirap. At sabi po ng Biblia, sa binasa po natin, doon po dahil dumating na po yung dead end sa buhay, nandun na po, sigaw na po, Lord help me. Kaya, nakita po natin, yung pamamaraan minsan ng Diyos, kapag po matigas ang puso ng tao, inaalaw po ng Diyos ang talagang said na said. Sinong nakaranas dito ng said na said? Di ba? Pero nung nasaid ka, doon ka natutong tumawag sa Diyos. Doon tayo natutong lumapit sa Diyos. Doon tayo natuto na i-prioritize ang Diyos. Pero ang tanong, hanggang kailan ikaw at ako natin ipaprioritize ang Diyos? Pag tayo'y sumagana na, mula sa paghihikaos, nagbalik loob sa Diyos, at ito po ay, tingnan niyo po ang sagot ng Diyos. Gusto ko pong basahin natin ang sagot po ng Diyos. Ang sabi po sa verse 6, tignan niyo po ang inyong mga Biblia, walang magawa ang mga Israelita kaya dumaing sila kay Yahweh. Nang marinig ni Yahweh ang daing ng mga Israelita, dahil sa pahirap ng mga Madyanita, sila'y pinadalhan niya ng propeta at ipinasabi ang ganito. Ito po ang mensahe po, ang sagot ng Diyos. Inialis ko kayo sa Ehipto, iniligtas ko kayo sa kanilang pang-aalipin at sa lahat ng inyong kaaway, nalupig ninyo sila at ibinigay sa inyo ang kanilang lupain. Sinabi ko sa inyo na ako si Yahweh, lakip ang habiling, huwag kayong sasamba sa Diyos-Diyosan ng mga Amoreo, ngunit hindi kayo nakinig. Ito po yung mensahe ng Diyos sa atin ngayon. Alalahanin po natin yung Egypt natin. Ano ba ang Egypt natin? Ang mga Israelita, 400 years, sila po'y alipin. At instead na makarating na sila within 40 days sa lupang pangako dahil sa kanilang murmuring spirit, 40 years uli silang naglakbay. At doon sinabi ng Diyos, dito po pinaalala ng Diyos sa atin, at ikaw at ako ipapaalala ito ng Diyos. Nung panahon na tayo'y sumisigaw sa Diyos, Lord, help me. I am weak. Nangihina na ako, Lord, porque ang attack
ng Madyanita, Amalisita, o ano paman. Lord God, ang attack sa akin, my family, my financial, relationship, trabaho, lahat na under attack, Lord. Emotional, under attack ako. At doon sisigaw tayo sa Lord, Lord, I need your strength to move on. At doon, ang sagot ng Lord, ito po yung sagot ng Lord sa mga Israelita. Sabi niya, iniligtas ko kayo sa pagkaalipin. Hinamo ko kayo. Ipinakita ko ang kapangyarihan ko sa inyo. Kaya ngayon sinasabi ng Diyos sa atin, ikaw at ako, hinango tayo sa Egypt natin. Di po ba? Anong buhay mayroon tayo sa Egypt? Magulo, mahirap, lahat ng sakit, hopeless. Di po ba? Ang Egypt natin, ngunit through the blood of Jesus, siya'y namatay sa krus para sa iyo, para sa akin. Nilinis tayo, pinatawad, inaring bayan, inaring anak, at nagkaroon po tayo ng relationship sa ating Amang Diyos through Jesus Christ. And we are empowered by the Holy Spirit para po gawin ang kalooban ng Diyos. Pero sabi ng Lord, mga anak, binayaran ko ng inyong kasalanan. Huwag na kayong magkasalang uli. Huwag na kayong bumalik uli sa Egypt. Huwag na ninyo akong tatalikuran sa panahon ng kasaganaan. Pero kagaya po ng mga Israelita, maraming mananampalataya na sa kapanahunan po ng kasaganaan, hindi na po priority si Lord. Tumatalikod na ang tao sa Diyos kasi po, ang sabi ng Diyos, sabi ng binasa natin, sinabi ko na sa inyo, huwag kayong sumamba sa Diyos ng mga Amoreo, pero hindi kayo nakinig. Kaya ito ang sabi ng Lord sa atin. Kaya ang situation ng mga Israelita nung time na yon, ito po'y consequences ng kanilang ginawa na pagtalikod sa Diyos. Kaya that's why, sa panahon po natin, minsan, yung consequences, yung buhay, kung anong mayroon tayo, that is the consequences nung nakaranas tayo ng abundance, nang lamig po tayo sa Lord. At gumawa tayo ng mga bagay na mga hindi po nalugod ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya, sa panahon na nandoon po tayo, nang hina ulit tayo, dahil hindi natin kaya, sumigaw tayo sa Lord, Lord, I need you. Hindi ko na kaya. Pero the Lord give us second chance. Tayo po ay niyayakap uli ng Diyos. Tayo pong lahat ay pinatatatag uli ng Diyos. Kaya doon po, pinakinggan po ng Diyos ang daing ng mga Israelita sapagkat sila po ay inilatag nila sa Diyos ang kanilang mga struggle. Kaya ikaw kapatid, handa ka bang ilatag sa Diyos ngayon? Ano mang struggle mo? Handa ka ba na magsisi kung ikaw ay nung panahon ng abundance, ikaw ay nanlamig? Kasi tingnan po natin sa paligid natin ngayon. Kung wala po ang true fear of God, hindi po natin kayang labanan ang attack ng kaaway. Kasi ang hila po ng kaaway, napakalakas, lalo na po sa panahon na tayo po ay abundance in everything sa materials. Kaya that's why minsan, kahit po anong gawin natin na manalangin sa Diyos na, Lord, payamanin mo ako. Hindi tayo pinayayaman ng Lord. Kasi alam ni Lord, Lord, bigyan mo ako ng malalaking bahay, magagarang sasakyan. Marami tayong hinihingi, hindi ito'y binibigay ng Diyos. Sapagkat ikaw at ako, kilala tayo ng Diyos na baka tayo may Ferrari tayo, baka buong bansa, lilibutin na natin, wala na tayo sa church. Di po ba? Kasi minsan, mas kilala tayo ng Diyos kaysa pagkakilala natin sa ating sarili. Sinong agree sa akin? Amen. Amen po? Kaya that's why yung prayer natin, lagi natin lagyan lagi sa dulo, Lord, ito po yung mga struggles ko, ito yung mga prayer
your will be done. Ang kalooban mo, Lord, ang mangyari, ang maganap. Kaya doon po, ay, ito po yung pinasasabi ng Lord sa atin, ikaw at ako. Tayo po'y pinalis na tayo, pinalaya na tayo ng Lord sa Egypt. Yung Egypt natin na tayo masyadong nahirapan, binigyan na tayo ng Diyos ng payapang buhay. Huwag na po tayong tumalikod sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, huwag tayong tumalikod sa Diyos. Amen po? Lagi nating i-priority ang Lord. Kahit sa panahon na tayo po ay nanghihina. Kaya po, ikaw at ako, yung number one po, acknowledge your struggle. Sabihin po natin sa Lord lahat ng struggles natin. Sabihin natin sa Lord kung tayo po ay nanghihina. Sabihin po natin ito sa Diyos sapagkat ang Diyos, ang nais po ng Lord, lagi itong verse na ito. Itong Mateo 6:33. Ang sabi niya, ngunit pag sumagitan ninyo ng higit sa lahat, na pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Amen. Ito po yung gusto ng Lord. Unahin natin ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran. Lagi nating unahin ang Diyos. Lagi po nating tandaan, huwag po tayong matitempt sa mga temptation ng kaaway, na mga pain, na mga kasaganahan sa buhay. Sapagkat sinabi ng Biblia, ikaw tao, hubad kang ipinanganak, hubad kang babalik sa Diyos. Amen. Kaya anong magagawa? Ito pong mga material blessing, kailanman sabi ng Lord, pag inuna natin siya, lahat ng pangangailangan natin, hindi tayo pagkukulangin. Amen. Hindi po tayo pagkukulangin, huwag po tayong mag-alala, kasi pangako na po ito ng Diyos. Hindi niya tayo kailanman pagkukulangin sa lahat ng ating mga pangangailangan. So in number 2 po, when you are weak, respond to God's call. Sabihin mo sa katabi mo, when you are weak, respond to God's call. Sabi ko po kanina, ang tingin natin sa ating sarili, tayo po'y mahina. Kagaya po ni Gideon, siya po ay mahina. Basahin po natin, ituloy natin ang verse 11 hanggang verse 16. Sabi po dito, dumating sa Ofra ang anghel ni Yahweh at naupo sa ilalim ng puno ng insina ni Joas, na kabilang sa lipi ni Abiezer. Si Gideon na anak ni Joas ay kasalukuyang gumigit noon ng trigo sa pisaan ng ubas, patago ang kanyang pag-iik at baka siya makita ng mga Madyanita. Nilapitan siya ng anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, sumasa iyo si Yahweh, matapang na bayani. Sumagot si Gideon, bakit ganito ang pamumuhay namin kung sumasa amin si Yahweh? Bakit wala siyang ginagawang kababalaghan ngayon tulad noong ialis kanya sa Ehipto ang aming mga ninuno? Ayon na rin sa kwento nila sa amin, kami pinabayaan ni Yahweh, kung hindi ay bakit natitiis niya kaming pahirapan ng mga Madyanitang ito. Sinabi sa kanya ni Yahweh, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel. Sumagot si Gideon, paano ko maililigtas ang Israel? Ang aming sambahayan, ang pinakamaliit na lipi sa Manases, at ako naman ang pinakamahina sa amin. Sinabi sa kanya ni Yahweh, maililigtas mo ang Israel, pagkat tutulungan kita, lulupigin mo ang mga Madyanitang ito na para ka lang pumatay ng isang tao. Grabe ang challenge ng Lord. Ang sabi ko po, when you are weak, respond to God's call. Sino po dito ang hihingi ng tulong? Tapos, sa paghingi mo ng tulong, ikaw ang uutusan na i-resolve ang problema. Hello? Kasi dito po si Gideon, may problema ang bansang Israel, pero ang sabi ng Diyos,
ikaw ang magliligtas sa bansang Israel. Hello? Na para bang ikaw may problema ka sa pamilya nyo, umiiyak ka sa Lord, tapos sasabihin ng Lord, ikaw ang makaka-resolve ng problema mo. Ibabalik sa'yo ng Lord. Sino ang nakatanggap nun? Diba? At dito po, itong pinag-aaralan natin, ito po ay problema ng bansang Israel. At doon, si Gideon, ang sabi po ay, nandoon po siya bilang magsasaka, siya po ay nagtatrabaho at biglang may lumapit po na anghel. At sabi po ng anghel, ano po ang sabi po ng anghel? Sinabihan po siya na siya po ay sabi po ay siya ay magiting na bayani, siya ay matapang. Pero ang sabi niya, ako ang pinakamahina sa aming angkan. Anong mas magandang sabihin? Ako ang pinakamahina o ako ang pinakamalakas? Hello? Ano ang pipiliin mo kung ikaw, brother Peter? Anong mas gusto mong sabihin? Ako ang sa harapan ng Diyos, ako ang pinakamahina o ako ang pinakamalakas? Hello? Mahina? Malakas? Aba, ibig sabihin hindi mo na kailangan ng lakas, malakas ka na. Hallelujah! Pero alam niyo po, napakaganda po na sa harapan po ng Diyos, lagi natin sabihin, Lord, ako po'y mahina. Mahina ako, Lord. Kaya sabi po ni Gideon, ako ang pinakamahina. Pero sabi ng Diyos, ikaw ang magliligtas ng Israel. Kaya, dito ko po nakita na since na ang Diyos, ibinigay po niya ang authority sa tao, bago po kumilos ang Diyos sa lupa, gagamit siya ng tao. At ang gagamitin ng Diyos, kung nasaan ang problema, nandun din yung tao. Sinong agree sa akin? Kaya sa problema na hinaharap mo, sabihin mo sa katabi mo, baka ikaw din ang gagamitin ni Lord. Di ba? Hello? Kasi po, naghahanap kayo ng ibang tao. Paano gagamitin ng Diyos ang malayo sa problemang yon? Di ba? Kasi ipresent po ng Israel ang problema, pero ang sagot ng Diyos, ikaw, Gideon, ang magliligtas sa Israel. Kaya kung si Ate Lina nakaupo doon, nakagano, no? May problema siya, ilalapit niya sa Lord. Aba, sabi ng Lord, ikaw, Lina, ang magliligtas. Ano kaya? Anong sasagot ni Ate Mr. Lina? Anong sasabihin mo, Sister Lina? Aba, Lord, mahina ako. Diba? Ano po ang isasagot? Ate Tita, may problema tayo, sasabihin ng Lord, ikaw ang kikilos, ikaw ang magsusolve ng problemang iyan. Diba? Ano gagawin po natin, Lord? Hindi ko kaya. Siguro kung pamilya, kaya mo. Pero ang isang bansa na ikaw ang gagamitin ng Lord na magliligtas, sasabihin mo, hindi mo kaya. Kaya, dito ko po nakita, kapag ang problema sa church, tandaan po natin, kasi may mensahe po ang Diyos dito. Maganda po ang mensahe ng Lord dito, ang revelation ng Lord dito. Kasi po kailangan magkaroon po tayo ng eye-opener na ikaw at ako, year 2025, ikaw mismo gagamitin ng Lord mightily, powerfully, in the name of Jesus. Amen. Amen po? Kasi kung ang problema nag-arise sa church, bago kumilos ang Diyos, nandito rin sa church ang gagamitin ni Lord. Amen. Diba? Sa taong ito na gagamitin niya, ay sasakan niya, lulukob sa kanya ang Espiritu ng Diyos. At kapag nasa sambahayan ang problema, at ikaw ay umaasa sa Diyos, nakikilos ang Diyos, aba, nasa sambahayan din. Pero, kailangan mag-respond ka sa call, sa pagkatawag ng Lord sa iyo. Kailangan umuo ka na ikaw bilang tinatawag ng Diyos. Ikaw ay umuo na ikaw ay tinatawag ng Panginoon na ikaw mismo. Kahit sabihin mo na mahina ako, Lord. Kasi po tayo, tinitignan natin ang ating sarili bilang mahina. Pero si Lord,
tinawag siya ng Lord, matapang na bayani. Magiting na bayani. Di ba? Siguro sasabihin kay Sister Nadine, tinatawag kita magiting na babae. Siyang nagtuloy nun. Di ba? Tapos siguro sabi ni Sister Nadine, salamat, magiting na babae. Glory to God. Anong isasagot ni Sister Nadine? Di ba? Pag tayo po ay tinawag sa isang napakalaking gawain, ano bang mangyayari sa atin? Alam niyo po ba na yung pag-rewind ng utak natin napakabilis? Sinong agree sa akin? Lalo na kapag Diyos ang tumawag. Di ba? Lahat ng kamalian natin ay para bang television na ang bilis lang rewind. Nasasabihin mo lahat ng failures natin, lahat ng ginawa natin, lahat ng pangungutya sa atin, lahat ng mga kabiguan natin, lahat ng maling ginawa natin. Ano mangyayari? Para bang nakikita mo parang TV? Sinong agree sa akin? Amen. Di ba? Magkaroon ng flashback, ang bilis! At doon, sasabihin mo sa Lord, no, Lord. No. Hindi ko kaya, Lord. Mahina ako, Lord. Hindi ako marunong magsalita, Lord. Mahihain ako, Lord. Hindi ako marunong mag-English, Lord. Ang daming mga excuses. Di ba? Tapos minsan, halimbawa, pag sasabihin, mas-preach ka, Lord, wala akong mga formal na damit, Lord. Wala akong sapatos, Lord. Ang dami nating mga excuses. Pero ang Lord, ang nakikita sa atin, hindi ang weakness natin. Ang nakikita sa atin, yung potential. Sabihin mo sa katabi mo, ang nakikita ng Lord sa'yo, yung potential mo. Yung capability ng Diyos sa buhay mo. Kasi po, ang mag-isa po tayo, mahina tayo. Di ba? We alone, you alone, me alone, we alone, we can do nothing. But you plus God, nothing is impossible. Alam po natin ang Diyos. Hallelujah! Kaya doon, kailangan, bago mo ma-resolve ang problema, mag-respond ka sa call. Na pag tinawag ka ng Lord, kahit mahina ka, sasabihin mo sa Lord, Lord, ako'y mahina, ngunit kung sasamahan mo ako, Panginoon, mangyayari, magiging possible ang lahat. Amen. Amen po. Kasi dito po, tingnan niyo po dito, ang sabi po, kasi ang Diyos ay nagpadala siya ng isang anghel. Na dito ay, itong anghel na ito ay parang, tawag dito, naging wangis tao na ang kausap, akala ni Gideon, ang kausap niya ay tao. At doon ay nagsalita ang anghel sa kanya na siya ay pinili siya ng Diyos. At sabi sa verse 14, sinabi sa kanya ni Yahweh, lumakad ka, gamitin mo ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel. Kaya napakahalaga po yung natitirang lakas natin. I believe ikaw at ako, bakit tayo nandito ngayon? Yung natitirang lakas natin, yun ang ginamit natin. Diba? Sinong agree sa akin? Amen. Kasi po marami sa atin dito ang galing sa sakit karamdaman. Amen. Na kung hindi lang sa Lord, hindi tayo babangon, hindi tayo magbibihis. Pero dahil sa Lord, ikaw at ako narito tayo ngayon. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah! Kaya sabi po sa verse 15, sumagot si Gideon, paano ko maliligtas ang Israel? Ang aming sambahayan ang pinakamaliit sa lipi ni Manases. Sabi sa 16, sinabi sa kanya ni Yahweh, maliligtas mo ang Israel pagkat tutulungan kita, lulupigin mo ang Madyanitang ito na para kang pumatay ng isang tao. Kaya po, yung imagination natin sa pag-solve ng mga problema, kapag tayo talagang 100% hindi natin kaya. Di po ba? Talunan na po tayo. Pero, the plus factor na sumasa atin ang Diyos, isipin mo lang, hinati ng Diyos ang dagat. Di ba?
nakadaan ang millions of Israel dahil nahati ang dagat. Kaya magkaroon ka lang sa puso mo, sa isip mo, kung gaano makapangyarihan ang Diyos sa hinaharap mong problema. Ideklara mo lang, Lord, I know, I believe, ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Kaya mong gumawa ng himala ang hinaharap kong problemang ito. O Diyos, kung mag-isa ako, hindi ko kaya. Ngunit, kung sasamahan mo ako, ang problemang ito ay malulutas in the name of Jesus. Palakpakan mo natin ang Lord. Kaya, dito po ay, huwag kayong magtaka na kapag po may hinarap po tayong problema sa Lord, ikaw din ang gagamitin ni Lord. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw din. Amen po. Ikaw din ang gagamitin ni Lord. Kaya, napakahalaga po na magkaroon po tayo ng intimate relationship sa Lord. Yung prayer time, devotion, na tayo po'y lumuhod, ang puso natin, ilapit natin sa Diyos, i-declare po natin na tayo'y mahina, tayo'y empty, kailangan natin ng kapayapaan, kalakasan, o anuman ang mga pangangailangan natin. At sa pagpikit ng ating mga mata, ideklara po natin na punuin tayo ng Diyos. At pagkatapos mong manalangin, ang pakiramdam mo, napakalakas mo. Kasi po pinuno ka ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Kaya, ito po ang nais ng Diyos na ikaw at ako, mag-respond po tayo sa ating mga calling, kagaya po ni Pablo. Sabi po ni Pablo, ni Apostle Paul, sa 2 Corinto chapter 12, verse 9 to 10, ang sabi po dito ni Pablo, ganito ang kanyang sagot, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusig at kagipitan, sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Ito po yung sabi ni Pablo, na alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, pagkutya, kahirapan, pag-uusig at kagipitan, sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako malakas. Kaya sabi ko po kanina, kahit umaharap po tayo ng problema, still, napaparangalan ng Diyos. Kasi po kung doon tayo mahinang-mahina, pinapalakas tayo ng Diyos, nag-glorify po ang ating Diyos sa ating mga buhay. Kaya, napakabuti po ng Diyos sapagkat kahit po sa panahon na hinang-hina na tayo, hindi po ito ipahihintulot ng Diyos. Sapagkat sinabi ng Biblia, sa panahon ng problema, bibigyan tayo ng kalakasan upang mapagtagumpayan ito. Kaya wala pong dahilan na ang mga Kristiyano ay tuluyang malugmok sa anumang klase ng problema sapagkat nandoon po kumikilos ang Diyos sa oras ng ating pangangailangan. Kaya po this year, 2025, ito po yung nais ng Lord. Ikaw at ako ginigising. Sabihin mo sa katabi mo, yugyugin mo, ginigising ka ni Lord. Tinatawag ka ni Lord. Sumagot ka sa calling ng Lord. Year 2025, ito po yung panahon, ito yung taon na ikaw at ako makikita natin sa church na to. Halimbawa po, si Sister Nelia, lumapit siya kay Sister Lorna at may problema si Sister Nelia. Makikita po natin sa church, pupunta sila sa isang sulok at si Sister Lorna, pinagpipray niya si Sister Nelia. It's high time! Ito na po yung panahon na kapag may problema ang mga kalalakihan, si Brother Eman, yung lahat ng kalalakihan sa likod, may
tabing ito, Kuya Arnold, Brother Peter, nandyan po si Kuya Banjo. Nagsalita ang isa, bro, may problema ako. Tapos sasabihin ng isa, kasama nila si Brother Maki, huwag na natin ipaalam kay Rev. Halik kayo. Pasok tayo sa kwarto. Hawak kamay. Tapos yun, maghawak ng kamay. Oh, hallelujah, hallelujah. Ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Kumikilos, gumagawa sa mga nananalig at nananampalataya. Di po ba ang gandang tignan? Nasama-sama ang mga kalalakihan, ang mga kabataan, ang mga kababaihan, na kapag may nag-arise na problema, mainit, nananalig, nananampalataya, na sa bawat panahon ng problema, ang Diyos kikilos sapagkat ikaw at ako, tumugon ka sa calling ng Lord, ikaw ay gagamitin upang mapapurihan ang Diyos na buhay. Amen po? Ito na po yung panahon. Hindi na po tayo magpatumpik-tumpik. Ito na yung panahon na kung nung mga nakaraang taon, hindi natin nakikita si Ate Neng na nagdi-deliverance. Aba, this is the year! Magdi-deliverance na siya! Si Sister Edna! Di ba? Nandito na Sister Edna, tatayo na ng Sunday service. Amen po, palakpakan natin ang Lord. Di ba? Kasi ang daming pinaranas ng Lord sa atin. Ilan po ang miyembro natin na sila ay namatay, binuhay uli ng Diyos. Hindi pa ba yan sapat ng ating Diyos na pinaglilingkuran ay buhay at makapangyarihan para ikaw magdobyog pa ka pa na hindi sumagot sa calling ng Lord? Kapigin mo lang yung katabi mo, huwag ka nang magdalawang isip. Oo na kay Lord. Diba? Glory to God. Ang mga kalalakihan doon, tumatayo sila para tapikin ang bawat isa. Glory to God. It is high time. Ito yung year 2025. Ito po yung gawin natin. Pag nagsama-sama tayo sa church, hawak kamay agad, panalangin agad, magpuri sa Lord, magpasalamat sa Diyos. Kasi ang Diyos may gagawin siya year 2025. Palagpagan natin ang Lord. Kaya lahat ng nanghihina sa araw na ito, palalakasin ni Lord. Sabihin mo sa katabi mo, palalakasin ka ni Lord. Amen po? Praise God! Palalakasin po tayo. Tayong lahat ni Lord. Kaya po sinabi ko kanina, when you are weak, respond to God's call. And number 3, nais ko pong dalhin sa atin. Number 3, when you are weak, trust God and God's presence. Trust God and God's presence. Kasi po, sa bawat paghakbang natin, kasi po dito ko nakita, ito po yung mahalaga po ito, pakinggan natin. Ang buhay ni Gideon, from weak, na-transform siya to faith. Yung takot niya, na-transform ng pananampalataya sa Diyos. Kasi dati si Gideon, nagtatago sa takot. Sino dyan nagtatago sa takot? Hello? Kasi kung wala ang Espiritu ng Diyos sa atin, hindi natin i-confront ang problem. Takot tayo. Kaya magtatago tayo. Si Gideon ganon. Nung sinasalakay sila ng kaaway, pumunta sa kabundukan, nagtago. Pero si Lord, alam niya kung nasaan sila, inutusan pa rin ni Lord. Ang mga sasalakay sa Israelita, ito ay permissive will ito ng Lord. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magtago ka man, alam ni Lord kung saan ka magtatago. Mga kalalakihan dyan, sabihin mo sa katabi mo, pag nagtago ka, alam ni Lord saan ka magtago. Hello? Kasi ito po ay, tawag nyo itong illustration dito, maunawaan po natin ito eh. Tingnan nyo po, nagtago. Hindi niya kinonfront ang tawag ito, ang problema. Di ba tayo po, pag may problema tayo, ano yung pamamaraan ng pagtatago? Hindi po yung literal na papasok ka sa kwarto at ilalak mo, isususi mo pa, hindi ganon. Ang ibig sabihin.
Yung pagtatago na sinasabi dito na nagpunta ng kabundukan at kuweba, dito po yung minsan, umiiyak na lang tayo, nakaupo, hindi nagsasalita, hindi nakikipag-usap, gigilid na lang ang luha, naawa sa sarili, o marami pang mga bagay na nangyayari sa atin sa panahon na tayo nanghihina, tayo po'y nagtatago. Sinong agree sa akin? At sa panahon ng pagtatago, hindi natin kino-confront ang kaaway. Kasi takot tayo. Kasi baka magkamali ulit tayo, mabigo ulit tayo, o kaya maging talunan tayo. Kaya si Gideon, nung siya po ay tinawag ng Diyos, nag-respond siya sa calling ng Lord. At dito po, yung number 2 na itatakel natin, na trust in God's presence. Si Gideon po ay sigurista siya. Sigurista siya. Sino po dito na pagtakot tayo, gusto natin ng assurance, na bago humakbang, ay nandun ang assurance. Amen po? Kaya si Gideon, sabi niya ganun, Yahweh, kung ikaw talaga ang tumawag sa akin, pwede ba na kailangan ko ng confirmation? Wise din naman si Gideon. Sino po ang mga wise dyan? Amen po? Wise si Gideon. Ang sabi niya, pwede ba? Huwag ka munang umalis, sabi niya sa anghel. Babasahin na lamang po yung mga preceding verse kasi mahaba po. Isa-summarize natin. Ang sabi niya ay, magluluto ako. Magluluto ako ng kambing. Sabi niya, at nagluto siya ng isang takal na harina. At ihahain ko ito sa inyo, sabi niya sa anghel. At kung talagang ikaw, sabi niya ay, padala ni Yahweh. Hayaan yung maghain ako. Magbigay ako ng offering. At nung nakapagluto na po si Gideon, ay yung niluto niyang karne ng kambing, talaga naman si Lord, kambing din, ang ibinigay sa kanya, di ba? Kuya Boy, brother, mga kalalakihan dyan, mga specialty ng kambing. Nakasulat po, basahin ninyo. Nagkatay siya ng 7 taon, naka-specific po, 7 taon na kambing. At nagluto siya ng harina na walang libadura. At doon sabi, kung talagang ikaw yan, Lord, at doon sabi po ng anghel, ang niluto mo, ilagay mo sa ibabaw ng bato. At nung nilagay niya sa ibabaw ng bato, yung niluto niya, ang anghel po, ginalaw niya ng kanyang baston, ang hain, at mula ng pagkagalaw niya ng baston, ay mayroon pong bumabang apoy. At pagbaba po ng apoy, natupok yung handog ni Gideon at nabiglang nawala ang anghel. At doon, sabi po ni Gideon, Yahweh, ikaw talaga ang tumawag sa akin. Na-confirm po niya. At yung takot niya na-transform into faith. Nagkaroon na po siya ng pananampalataya sa Diyos. At kapag nagkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos, may action na. Kikilos na tayo. Mag-move na po tayo. Kaya po si Gideon, ang sabi po ng Biblia, nung na-confirm niya na ang Diyos ang tumawag sa kanya, nagpatayo siya agad ng altar. Nagpatayo siya ng altar at tinawag niya si Yahweh ang kapayapaan. Nagkaroon siya ng peace sa kanyang puso at sa kanyang isipan sapagkat alam niya sa battle na haharapan niya, bagamat siya'y mahina, siya ay magiging malakas through the power of God. Because not by might, not by might, sabi po ng Lord, but through the Spirit of the Lord. Ang ating laban, hindi po magitan sa pangitan ng ating lakas, kung hindi sa Espiritu ng Diyos. Kaya nagkaroon ng pagbabago. At dito ko po nakita na kapag sumaatin ang Espiritu ng Diyos, magkakaroon ng transformation. Na yung gawa ng kaaway, madidefine na natin ngayon na mali ito. Ito ang tama. Ito ang para sa Diyos. At yung gawa ng kaaway ngayon, haharapin mo na. Itatama mo na na mali ito. Kaya ko nang harapin ito kung ito man ay bisyo, ito man ay problema sa anak, sa pamilya, sa sarili o anumang problema. Kaya mo na itong i-define.
uutusan ka na ngayon ng Lord. Ano mo nang pinagawa ng Lord kay Gideon? Ang father po ni Gideon ay, bagamat siya po sa una, righteous siya, dumating ang panahon, nagpatayo siya ng altar para kay Baal. At walang magawa si Gideon. Tatay niya, wala siyang magawa. Kasi pag sinabi ng tatay, huwag mong galawin yan, hindi niya gagalawin. Sinong mga anak dyan na pag sinabi, Pat, pag sinabi ni Ate Neng, not to carry, anong gagawin mo? Toka. Di ba? Toka. Toka. Hindi ka takot kay mami mo. Di ba? Gian, example, quando daddy dice, non toccare. Non toccare? Toka. Di ba? Kasi po dito si Gideon, wala siyang magawa. Ang tatay niya si Joas, nagpatayo po ng altar ni Baal. Ito po yung pinaka-hate ng Diyos. Ang sumamba ang mga Israelita sa Diyos-Diyosan. Pero walang magawa si Gideon. Pero, nung sumakanya na ang Espiritu ng Diyos, nag-respond siya sa call ng Diyos. Alam niya na sumasa kanya ang Espiritu ng Diyos. Nagkaroon na siya ng tapang. Nagkaroon siya ng lakas. Ang sabi ng Diyos sa kanya, sabi niya mamayang gabi, kuhanin mo ang toro ng tatay mo. Di ba? Kung dati Pat, sinabi ni Mami nung tukare, di ba? Pero ang Diyos na nangungusap sa'yo. Di ba? Sabi ng Lord sa iyo, prende yung mahalaga sa mami mo. Di ba? Anong susundin mo ngayon? Si Gideon, ang sabi ng Lord sa kanya, Gideon, kuhanin mo ang toro ng tatay mo. At sirain mo ang altar ni Baal na pinatayo ng tatay mo. Ito po yung, alam niyo, pag sumasa atin na po ang Espiritu ng Diyos, connected na tayo sa Diyos, yung heart natin, naririnig natin ang voice ng Lord. Anong pinapagawa niya sa atin? Wala tayong ibang nais gawin kundi sundin ang sinasabi ni Lord. Hindi na po ito, kasi po mahal ng Diyos ang pamilya natin. Kung noong hindi sumasa atin ang Espiritu ng Diyos, wala tayong tapang na sabihin sa pamilya natin na mali ang ginagawa ng bawat isa. Ngunit nung sumasa atin ng Espiritu ng Diyos, buong tapang na natin sasabihin, mali ito. Kaya doon ang sabi ng Biblia, 10 ang isinama ni Gideon. Kinuha ang toro ng tatay niya, giniba ang altar ni Baal. Gabi niya ginawa kasi may kunting takot siya. Kunti lang. Kasi nga po laban sa mga tao, kasi po nung time na yon sinasamba nila si Baal. At doon, sumakanya ang Espiritu ng Diyos, sabi, sirain mo ang altar ni Baal at yung toro ng tatay mo. Pag nasira mo yung altar ni Baal, katayin mo ito at ito ialay mo sa akin. Ginawa ito po ni Gideon. Pero hindi sa araw, sa gabi, habang natutulog ang mga tao, sapagkat sabi ng Biblia, takot si Gideon sa mga tao. Pero nagawa niya. Kaya ikaw at ako, nung wala sa atin ang Espiritu ng Diyos, takot tayong i-confront, harapin ang problema. Pero ngayon, sabihin mo sa katabi mo, sumasa iyo ang Espiritu ng Diyos, harapin mo ang struggle mo sa buhay at sasamahan ka ni Lord. Diba? Harapin natin. Kasi hanggat hindi natin hinaharap, hindi masusolve ang problema. Hahaba ng hahaba, ng hahaba, ng hahaba. Tayo pong mamimili. Diba? Kaya doon po ay gumawa po si Gideon ng buong tapang na pagsunod sa Diyos. At doon,
dito po ay itutuloy ko po yung kwento. Paggising ng mga Israelita kasama ang tatay ni Gideon, sira na ang altar ni Baal at wala na yung toro ni tatay. Kasi nai-offer na po sa Lord. Di ba? At sabi po ng mga tao, nagwawala ang mga tao. Kaya po yung mga hindi nakakaalam kung anong tama, anong response, magwawala. Pumunta ang mga tao, yung mga Israelita kay Diyos. Diyos, sabi nila, ilabas mo yung anak mong yan. Sinira niya ang altar ni Baal. Ipaghihiganti namin si Baal. Aba, alam niyo po, dito po ako na-bless. Nabuksan ang isip po ng tatay ni Gideon. Sabi po ng tatay ni Gideon, kung inaakala nyo na si Baal magpuprotect sa inyo, sabing ganon, bakit hindi si Baal mismo ang lumaban sa anak ko? Sinabi po ni Joas, bakit hinayaan ni Baal na sirahin siya? Ito po yung image ni Baal. Bakit hinayaan ni Baal na sirahin siya? Di sana si Baal pinaglaban niya ang kanyang sarili sa anak ko para hindi siya nasira. Ngayon ipaglalaban niyo si Baal. Sinabi po ni Joas, ibig sabihin, nabuksan ang isipan po ni Baal na ang sinasamba nila, ito'y false god. Hindi sila kayang ipagtanggol sapagkat ang tanging magtatanggol lang sa tao, walang iba kundi ang ating Diyos na buhay at makapangyarihan ang ating Panginoong Jesus. Amen po? At doon ay dahil po sumakanyang Espiritu ng Diyos, ginamit po ng Diyos si Gideon upang ipaglaban ang bansang Israel sa mga Madyanita, sa mga Amalisita, at sabi po ng Biblia, sila po ay pinagtagumpay. Dahil sumakanya ang Espiritu ng Diyos. At doon, alam po natin yung kwento na ang sabi po ni Gideon, Yahweh, kung ikaw talaga ang tumawag sa akin, ano po yung sabi niya doon sa dalawa tungkol sa lana? Na ang lanang ito, basa ang lana, ang paligid ay tuyo. Nangyari nga, huwag kang magalit sa akin, Yahweh, isa pa. Talaga naman po ang confirmation niya, 3. Sabi niya ay, tuyo ang lana, basa naman ang paligid. Nangyari nga po yun. At doon, nung na-confirm na po ni Gideon na siya nga ang pinili ng Diyos at sumasa kanya ang Espiritu ng Diyos, handa na siya sa pakikipaglaban. Siya na po yung namumuno sa mga kawal mula sa mahina. Siya na po ngayon yung sinusunod. Leader na siya. Na si dati, yung mahina na nakikita natin, leader na. Amen. Kaya huwag kayong magtaka. Sa tawag dito, darating yung panahon, si Kuya Banjo, tahimik lang dyan. Aba, mamaya nangunguna na sa panalangin. Diba? Glory to God. At doon, dahil po, ang mentalidad ni Gideon, akala niya, marami siyang kasama, mananalo siya. Pero mali. Kahit mag-isa ka, kung kasama mo si Lord, magwawagi ka. Sabihin mo sa katabi mo, kahit mag-isa ka, kung kasama mo si Lord, magwawagi ka. Amen po? Kasi po, nung sasalakay si Gideon, ang kasama niyang kawal, 30,000. Gaano karami ang 30,000? Marami. Ano kaya si Gideon kaya? May megaphone kaya? Para sabihan ang 30,000 na sumunod sa kanya? 30 o 32,000. 32,000. Kasi sabi po ng Lord, malapit na po tayong matapos. Pakinggan po natin ito kasi mahalaga po ito. Nung sasalakay na sila, Gideon with 32,000 na kawal. Ang sabi ng Lord, marami kayo, Gideon. Pag nanalo kayo, hindi mag-glorify ang aking pangalan. Sabi ng Diyos, kasi marami kayo. Ang instruction ng Diyos ganito, Gideon, sabihin mo sa mga tao, siguro ang lakas ni Gideon, ganon. Mga kawal, lahat ng mga takot, umuwi.
Ang lakas siguro, no? Mga kawal, lahat ng takot, uwi! Alam niyo ilan ang uwi? Sa 32,000 na yon, ang umuwi, 22,000. Sabihin mo sa katabi mo, kasama ka ba sa umuwi? Hallelujah! 22,000 ang takot! Imagine po, at ilan po ang natira? 10,000! Sabi ng Lord, marami pa rin kayo. Marami pa rin kayo. Kung kayo yun si Gideon, Kuya Boy, kung ikaw si Gideon, ang inihanda mo, 32,000, Kuya Boy, ano? Kasi si Kuya Boy, si Gideon ngayon, ano? Ang tapang ni Kuya Boy, kasi 32,000 nasa likod niya. Talaga naman, ang tapang, no? Tapos, sinigaw ni Kuya Boy, umuwi ang takot! Umuwi ang 22,000! Tapos sabi ni Lord, marami pa kayo, boy! Makinig ka, boy! Sabi po ng Lord. May instruction uli ang Lord. Ganito po, namimili po ang Diyos. Ang Diyos po, tinitingnan niya ang lahat ng ating ginagawa. Mag-isa tayo o may kasama po tayo, tinitignan tayo ni Lord. Amen po? Kasi po, mula sa tinawag hanggang sa pinili, marami pong mga tao na nanatili sa tinawag at pag dito hindi nakarating sa pinili. Amen po? At doon, mula sa 10,000, nauhaw po ang mga tao. Ang layo na ng nilakad nila, papunta sa pagsalakay sa Maginita. Ito po yung sinabi ng Lord kay Gideon. Paano kaya sabihin yon? Lahat ng nauhaw, sabing ganon, uminom sa batis. Siguro uhaw na uhaw. Sino pa ba dito ang uhaw na uhaw ay tawag dito, ikaw ay titignan mo pa yung actions mo paano uminom. Di ba? Ikaw pa, JM, Gian, mga kabataan dyan. Tawag dito, uhaw na kayo. Nakakita kayo ng batis. Medyo malinis kasi flowing pa yung water. Uhaw na ka na. Pagdating mo doon, inom ka na. Anong gagawin mo? Inom ka na kahit anong pag-inom, basta makainom ka. Anong position? Pero ito ang instruction ng Lord. Kasi ang gusto ng Lord ay kahit pa ikaw ay uhaw na, gutom na, mag-glorify pa rin si Lord. Ang sabi ng Lord, lahat ng uminom na kinuha sa kamay at ininom ng ganyan, itabi mo. At lahat ng uminom na parang aso, yun po ang ginamit sa Bible. Uminom na parang aso, yung bibig mismo ay diretso sa tubig, diretso sa water, itabi mo. At lahat ng uminom mula sa kanilang kamay, yun lamang ang isasama mo sa labanan. Alam niyo ilan po ang natira? From 32,300. Kuya Boy, tutuloy ka pa sa labanan. Aba, sabi ni Kuya Boy, siguro, sabi ni Kuya Boy, nginghiwi na siyang ganyan, Lord, ikaw pa ba yan? Ang daming Maginita, Amalisita, talo na kami nito. Siguro tayo, matatakot po tayo. Pero si Lord, dahil siya ang kasama natin, huwag natin tignan anong degree ng problema, anong degree ng kalaban, kung hindi ang tignan natin, kasama natin ang Diyos, pagtatagumpayin niya tayo, sapagkat ang Diyos na sumasa atin ay makapangyarihan sa lahat. Palapakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Kaya doon po, si Gideon ay nagtagumpay. Nagtagumpay siya, natalo ang Maginita at ang Amalisita. Kaya ikaw at ako sa araw na ito, bago po tayo mag-pray, alam ko sa pinag-aralan po natin, ang pinag-aralan natin is strength for the weak. Angkinin po natin yun para sa atin ito. Ang sabi po, when you are weak, acknowledge your struggle. When you are weak, respond to your call. When you are weak, acknowledge the presence of God in your life. Na anuman ang harapin natin, tayo po ay sasamahan ng Diyos sapagkat ang Diyos, hindi po siya naghahanap ng mga malalakas, matatalino, o mga capable, kung hindi ang nais po ang hinahanap ng Diyos. Willing ka ba? Yung mga
willing ang heart natin na maglingkod, na mag-obey po sa ating Diyos. Kaya in conclusion, mayroon lang po akong babasahin. Sabi po dito, I want you to consider how you are like Gideon. What fears are holding you back? What challenges seem insurmountable? Take heart just as God transformed a timid farmer into a mighty warrior. He can turn your fears into faith, in your struggle into strength. At ang sabi po sa Isaiah 41:10, ako isa sa iyo, huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba, palalakasin kita at tutulungan. Amen po? Ako isa sa iyo, sabi ng Diyos, huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba, palalakasin kita, tutulungan, iingatan at ililigtas. Ito po yung challenge natin bago tayo tumayo. Itong generation natin, itong buhay natin, magkaroon po tayo ng impact. May purpose, yung purpose ng buhay natin, magawa natin. Amen po? Bakit tayo? Tawag dito, bakit tayo binigyan ng buhay ng Diyos? May dahilan. May pinagagawa ang Diyos sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, may pinagagawa ang Diyos sa'yo. Para sa kapulihan ng Diyos. Tingnan po natin, itong buhay ni Gideon. Ito po yung illustration. 3 generation. Ang tatay po ni Gideon, si Gideon, ang kanyang mga anak. 3 generation. Ang tatay ni Gideon, dumating po siya sa punto na inalaw niya na magpatayo po ng altar ni Baal. Si Gideon, sa kanyang buhay, pinagamit niya ang kanyang buhay to glorify God, to serve God, at matulungan ang mga tao sa kanyang kapaligiran. And the next generation, yung mga anak ni Gideon, tumalikod ulit sila sa Diyos. Tignan po natin, 3 generation. Si Gideon, sabi po ng Biblia, nagkaroon siya ng anak. Ang naisulat po ay 70. Ang daming anak. Pero, tignan niyo po. Kasi ito po yung choice natin. Ito yung tayo ang magdidesisyon sa buhay natin. Tignan niyo po. Tatay ni Gideon, mga anak niya, 70. Ang mga anak niya, nagpatayan. Kasi nagbalik uli sila sa pagsamba kay Baal. Nakalimutan ulit nila ang ginawa ni Gideon. Si Abimelech, na anak ni Gideon, pinatay lahat ang mga kapatid. Ang natira ang kanyang bunso na si Joatam. So gaano karaming pinatay. At sila ay tumalikod uli sa Diyos. Kaya ang challenge, ano ang desisyon mo sa buhay mo? Tayo ba ay magbigay ng impact na bago tayo kuhanin ni Lord, magawa natin ang pinagagawa ni Lord? Ngayon pa na ikaw at ako, sumasa atin ang Espiritu ng Diyos, huwag tayong matakot. Anumang problema ang haharapin natin, tayo ay pagtatagumpayin ng Diyos sapagkat sumasa atin ang kapangyarihan ng Diyos. Tayo palalakasin, tayo pagpapalain, at tayo ay iingatan at ililigtas. Amen po? So palakpakan po natin ang Diyos. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah! Oh, hallelujah! Tinatawagan ko po ang music team. Oh, hallelujah, Lord. We worship you, Jesus. Ipikit po natin ang ating mga mata. Hallelujah. Napakabuti mo aming Diyos. Ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, sa oras na ito,
Pinapaalala mo sa amin ang aming Egypt. Anong buhay mayroon kami, O Diyos, bago namin tinanggap ang Panginoong Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. At nang tinanggap namin ang Panginoong Jesus, binago mo ang aming buhay. And you allow us, O God, na kami ay magpatayo ng altar para sa iyo, sapagkat ikaw ay Diyos ng kapayapaan. Mula sa araw na tinanggap namin ang Panginoong Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas, nagkaroon kami ng kapayapaan sa aming mga puso. Subalit sa aming pagtakbo bilang mga anak mo, marami kaming problema na kinaharap. Maraming sumalakay sa aming mga buhay. Maraming sumira sa mga bagay na aming pinagpaguran. At halos naubos ang aming lakas sa pagkikipaglaban. O Diyos, sa oras na ito, kung kami man, O Diyos, ay nagkulang sa iyo, kung kami man, O Diyos, sa panahon, O God, ng abundance, ay tumalikod sa iyo, forgive us, O God. Kung kami man ay nanlamig sa aming paglilingkod sa iyo, forgive us. Forgive us, Lord. Cleanse us, Lord, from our head to toe ng banal at makapangyarihang dugo ng Panginoong Jesus. At sa oras na ito, God, we acknowledge our struggle right now. O Diyos, ang aming mga kahinaan, ang aming mga kapaguran, O Diyos, na halos kami ay sumuko, ngunit hindi mo ito ipinahintulot. Kaya right now, O Diyos, itinataas namin ang aming mga kamay. Idaloy mo nga po ang kalakasan, O Diyos, sa nanghihina ang aming katawan, sa nanghihina ang aming kaluluwa, sa nanghihina na aming espiritu. In the name of Jesus. Oh, banal na Santong Espiritu, kailangan ka namin sa oras na ito. We cry out for help, O God. Kami ay labis na nanghihina. Hinang-hina kami, Lord. We need you right now. We need you, Father. We need you, Jesus. We need you, Holy Spirit. Kami naninikluhod, O Diyos. Nasa pamamagitan ng aming buhay, sa pagtugon namin sa iyong tawag, sa aming buhay, O Diyos, magawa namin ang purpose mo kung bakit kami tinawag mo. To give you glory, Lord. To honor you, Father. May your power, O God, may your anointing flow upon us right now. In the name of Jesus. Godly wisdom be upon us, O God, na sa aming pagdidesisyon, O Diyos, ito'y naaayon sa iyong kalooban. Give us the power and the strength, O God, to confront every problems, every struggles in life. O God, that this year 2025, O God, that we will make the difference. O God, na hindi na kami yung dating laging takot, laging nanghihina. Bagkus, O God, with your help, O God, kami, O Diyos, ay makikipaglaban at bibigyan mo kami ng katagumpayan.
In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, rarabakia, rarabashika, rarabasyante. Mula sa iyong kinatatayuan, just worship the Lord. Oh, hallelujah. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. All we need is you. We need your presence. All we need is your holy presence upon this place. We need you, Lord. Oh, hallelujah. Come on, church. Lahat ng nanghihina at nangangailangan ng kalakasan mula sa Diyos, nangangailangan ng revival,